low mic testing. Praise, praise, praise. Low mic testing, praise. Okay lang? Yung lakas. Testing. Amen. Sige po. Good morning. Good morning. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa napakagandang umaga na binigay niya sa bawat isa. Amen. Are you excited to worship the King of Kings, the Lord of Lords? Amen. Amen. Napakadami po nating dala-dala sa umagang ito. Amen. Ang papuri at pagsamba sa ating banal na Diyos. Sige po, palakpakan po natin ang bawat isa at palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, let us say good morning po sa bawat isa. Good morning naman po tayo. So good morning. We are so much blessed that you are in the house of the Lord. Na makita po namin na sama-sama po kayong sumamba sa Panginoon. Sige po mga kapatid, as we continue to worship the Lord, let us bow our head and let us pray. Sige po mga kapatid, tayo po ay lumapit sa Panginoon sa oras po na ito. Let us meditate upon the goodness of the Lord. Tignan po natin yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kabutihan sa buhay po natin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, sa umaga po ito, Panginoon, ang puso po namin ay nagagalak, Ama, sapagkat muli nagsama-sama po kami, Panginoon, sa iisang Espiritu, Ama, at ayun ang itaas ang iyong pangalan, Ama, sa aming kalagitnaan. And this morning, O God, nagpapasalamat po kami sa kalakasan, sa buhay na meron po kami, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa opportunity na binigay niyo po sa amin sa umagang ito, na makapagdala po kami ng aming papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, sa oras po na ito, hindi po importante, Panginoon, ang aming mga sarili. Kundi, Panginoon, sa oras po na ito, isa lang po ang aming itataas, Ama, at ikaw po iyon, Lord. And this morning, O God, hayaan niyo po, Panginoon, na maibigay po namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan lamang, Lord. And this morning, O Lord, ang aming hiling, ang aming dalangin, Panginoon, ang desire po ng aming mga puso sa umagang ito, malugod sa Lord, mag-glorify ka, Ama, sa aming pag-awit, Lord, sa aming pagsamba, sa aming papuri, Panginoon, ang pangalan mo lamang ang may taas sa oras po na ito, Lord. For you are a worthy God, Lord. For you are a King of Kings and Lord of Lords. You are the Lord, Panginoon. Ano man ang sitwasyon po namin, ano man yung pinagdadaanan po namin, at ano man ang kalagayan, Panginoon, ng aming bansa, alam po namin, Lord, that you are in control of everything. For you are a powerful God. For you are all-knowing God. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan na purihin ka sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, na makapag-awit po kami, Ama, na makapalakpak po kami, Lord, na itaas po namin ang iyong pangalan, Ama, sa aming mga buhay. And this morning, O Lord, hayaan niyo po, Panginoon, at tanggapin niyo po ang aming mga offering this morning. Salamat po, Panginoon, sa sanctuary po na ito. Salamat po sa buhay ng aking mga kapatid, Ama, na nandito na handang mag-alay ng papuri para sa iyo. And this morning, O God, we apply the blood of the Lord Jesus Christ upon this place, O God, and upon the life of each and every one of us, O Lord. Lord, i-fill niyo po yung aming mga puso ng presensya mo, Ama. Ang aming mga isipan, Panginoon. Fill our heart with your presence this morning, O God. We ask your presence, O Lord, this morning, na mag-move sa puso po ng bawat isa sa amin, O Lord. Salamat po, Panginoon, because this morning, it is your day, O Lord. Salamat po, maingat po namin binabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Sige po mga kapatid,
Let us worship the Lord. People, let us give the best praises and praise Him. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. Amen. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Let us bless the name of the Lord. Blessed be your name, we're found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in dark, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. The Lord. Bless His holy name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Yes, Lord. Come on, church. Let us speak the glory of the Lord. Let us speak the power of the Lord. For the name of the Lord is powerful. No other your name. Let the nations sing it loud. One word. Nothing has the power to stay on high, O Lord. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord, for your unconditional love, Lord, sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang aming puso ay nagagalak, O Lord, sa oras po na ito. Sapagkat nakilala po namin ang aming Diyos na buhay, Diyos na maibigin sa lahat, at Diyos na may akda ng lahat ng bagay. Sige po, church, let us continue to worship the Lord. Yes, Lord. Worship your holy name.
enemy. We bow on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the words you done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. The city of God, the holy place, the joy of the whole Praise the Lord in whom we have the victory. He hates us against the and Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Yes, oh God, for you alone are God is certain. Through earth and heaven, yes, oh Lord. Hindi po namin kaya bilangin ang kabutihan mo, Lord, sa buhay po namin. Hindi po namin kaya patayin ang aming kalagayan, Lord. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for your words you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God is certain. Through earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God is certain. Through earth and heaven. We are overwhelmed by your goodness, O Lord. Oh, hallelujah. For you deserve our praises this morning, O God. Hindi po namin kayang tawanan, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan sa buhay po namin, O Lord. We cannot count your blessing, O Lord, and name them one by one because you are a good God, O Lord. Panginoon, salamat po sapagkat ang presensya mo ay nasa this morning, O God, kulang ang aking pagsamba, O Lord. You are the last. No one is greater than you. No name is higher. You never fail. Always prevail. We put our trust in you, God of the breakthrough. You make a way where there seems to be all of the praise unto
Let us declare that the Lord is holy, holy, O God. Holy, holy God. Oh, holy, holy God. We sing holy is the Lord of Lords. Oh, hallelujah, Lord. Oh, we sing holy is the Lord of Lords. Salamat po, papuri sa Panginoon. So forever we will sing. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Offering of praise and song of offering unto the Lord. Panginoon, salamat po. Overcome, Lord. Salamat po, Panginoon, because you are a powerful God, a mighty God, and an awesome God. God who is in us, O Lord. And this morning, O God, salamat po sa iyong presensya na nasa amin. Sapagkat, Panginoon, we will overcome. Salamat po, Panginoon, because this morning, ang iyong pag-asa ang aming daladala. Ano man po ang sitwasyon na aming pagdadaanan. Salamat po, Lord Jesus. Amen. Sige po, tawagin po natin si Ate Cha. Ayan, so, sige po, ihanda po natin ang ating puso at ang ating mga ikaw po, tawagin po natin si Ate Cha to pray for our tithes and offering. Mga minamahal ng kapatid, magpakatatag kayo at huwag maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Diyos. Dahil alam ninyo, hindi masayang ang inyong pagpangaral sa Kanya. So, share ko lang po. Bago tayo umalis sa ating tahanan, may kanya-kanya tayong panalangin, purpose, kung bakit nandito kayo sa Lord Church. So, magdasal po tayo. Heavenly Father, maraming salamat po sa mga araw na pinagdinasan po kami at itas po kami sa lahat ng oras. Salamat din po sa
ibagay din yung kay Pastor to, na kung saan siya po ang nangunguna or naging guide ng share dito ng mensahe po sa aming lahat. Bless mo rin po kay pamilya na maging po sa kasakitan o ano bang kapagkakatahan po sa member namin dito sa loob ng Lord's Panginoon. Lalo-lalo na po sa online. Kung nakikita po sila Panginoon, pag-iingatan po sila kung saan sulok man sila sa mundo ito. Lalo-lalo na po, pinagdasal ko po ang ating na sana ibigyan po ninyo ng marami pang panahon, samahan, kung saan sila kumukuha ng kanilang mga aming pang araw-araw. Pinapanalangin din po namin aming mga kababayan sa ibang bansa na may matapos na po ang paguluhan, lalo na po sa aking mga anak na nandito ngayon. Makikita ko na lang na parang humihingi ng Diyos tulungan sa naway matapos na po ang kaguluhan sa ibang bansa. Salamat din po sa ating May mga tao dito sa backstage. May mga tao doon sa backstage. Connected. Basahin ko po sa New King James Version. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Blessed be the reading of God's Word. Mag-pray po tayo. Heavenly Father, kami muli ay tinipon po ninyo ngayong umaga. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat muli sa isang linggong aming naranasan ang inyo pong pag-iingat, ang inyo pong pagpapala, ang inyo pong proteksyon, ang inyo pong divine providence sa bawat isa po sa amin, Ama. And here we are, O God, coming together by your grace, dear Lord, honoring you, O God, and worshiping you for who you are. And this morning, Panginoon, hayaan niyo po muli, Ama, na kami ay mapagpala ng inyong banal na salita. Even as we worship through listening to your word, bigyan niyo po kami muli, Panginoon, ng hunger sa inyo pong salita. Nawadalangin namin, Ama, maunawaan po namin sa tulong at gabay po ng inyong presensya, Panginoong Banal na Espiritu Santo, ang mga salitang maririnig po namin ngayong umaga. Makita po namin, Panginoon, ang inyo, Panginoon. Kapag sinimulan po namin ipasako ang aming buhay sa inyo, O God, then our life will be placed in order, O God. So Lord, thank you once again for this wonderful time, napakagandang panahon, Panginoon. Salamat po sa aking mga kapatid na nagmamahal po sa inyo at naglilingkod po sa inyo, Panginoon. And I pray, Father God, that today, ikaw lang po ang maluwalhati, ang pangalan mo lamang ang madakila, Panginoon, at ikaw lang po ang mag-glorify sa aming kalagitnaan, Ama. And I pray, Father God, may you bless us well, at abutin niyo po rin ng inyong banal na salita, ang aming mga kapatiran, Ama, na sumusubaybay po sa amin via online, live streaming, O God, at maging sa replay mamayang hapon, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa ang araw na ito para po lamang sa inyong dakilang pangalan, Ama.
At kami nga po, Panginoon, ay nagagalak dahil kami po ay nagsama-sama kasama ang aming mga kapatid na nagpupuri at sumasamba po sa inyo ngayong umagang ito, God. Thank you, Father God. We bring you back all the glory. We bring you back all the honor. Ito po aming samo, ito po aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po yung magsabi ng Amen. Palapan na po natin ang Panginoon ng malakas. Hallelujah. Sige, makaupo na po tayo mga kapatid. Blessed Sunday morning. Ganun din po sa inyo mga kapatid joining us online. Blessed Sunday morning po sa inyo dyan. Shout out kay Tito Franz all the way from Maldives. Nakikinig po. Nanonood sa natin na naging available. Palakpan naman natin si Lord. Kasama natin. Nagdala po ng mga gamit. And natulog lang po kami. Pagising namin, meron na to. Ayan. Praise the Lord. Salamat kay Tito Rod. Mabilis ka pa sa alas 4. Tito Rod. Ayan. Mamaya, yung mga available, pwede po tayong tumulong. Kung walang gagawin si Tito Rod, tulungan natin. Pag-paint po tayo. Mayroon pong dyan, paint na pwede po natin simulan ng gamitin. Okay, so at higit sa lahat po, kahapon po, ang ating matagal na panalangin ay nangyari na. Yan, nagsama-sama po tayo mga panalangin, amen? Yung prayer meeting po natin in person. Alam niyo, nag-pray naman tayo regularly, pero iba yung magkakasama kasi in person, no? Iba yung impact, iba yung power. So, we are so blessed that the Holy Spirit ministered to us, amen? Nakaka-revive ng Espiritu po, no? Nakaka-empower yung presensya po ng Panginoon. Ayan, nabusog kami. Naghahanap pa siya. Ayan, salamat mga kapatid sa inyo pong support and sa inyong love kay Lord. Amen. So this morning mga kapatid, itutuloy po natin yung ating pong mensahe patungkol po sa panalangin. And if you will recall, bigyan ko lang po tayo ng konting recap. Last Sunday, na-mention po natin na yung pagkakatsago na yung pag-aaway-away daw, pag-aalitan ay nagmumula sa ating pong personal na kasakiman, yung puso po natin, no? So, nananalangin tayo, pero ito daw po ay hindi tamang intensyon dahil nga po, para po ito sa personal nating kalayawan. And actually, mga kapatid, that is more described for an unbeliever. Yung ganong klase po ng puso. Kasi kung tutuusin po mga kapatid, tayo po mga mananampalataya na nasa Panginoon na at tinubos na po ng banal na dugo ng Panginoon, automatically, nawawala na po yung desire po natin. The longing for this world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. However, mga kapatid, naniniwala din po ako along the way, gaya ng maling turo ng ibang simbahan, na kapag ikay Kristiyano, pwede ka rin mapossess ng demonyo, hindi na po. It's impossible. Why? Because the Holy Spirit is already in us. Amen? Nananahan po ang Panginoong Banal na Espiritu Santo. Kasi may mga ganung turo. Kaya nga po, kahit Kristiyano na, nagpapalayas po ng napakadaming demonyo. Ilan bang demonyo kasing nandyan? Na kailangan palayasin, di po ba? So wala na po. Pag tunay ng Kristiyano, wala na po. You have been, at marahil, madali po tayong madistract. So, yung first verses po ng chapter 4, 1 to 6, it describes the heart of an unbeliever. But hindi naman po nangangahulugan na hindi po tayo vulnerable. No? We are still vulnerable for the temptation na ino-offer po ng everyday battle. Gusto ko lang basahin itong quote po ni J.C. Riley. Sabi niya, the devil must be daily resisted. The world must be daily overcome. There is a warfare to be waged and a battle to be fought. Amen? May laban po
pag ikay tunay na Kristiyano, meron pong gera. At di ba, ang sabi ni Pablo, isuod natin yung is the reality of a true believer. Yan po ang realidad ng tunay na mananampalataya may laban. Kaya hindi pwedeng nagtagumpay ka kahapon, magtatagumpay ka pa rin ngayon. We need everyday dependence upon the Lord. Everyday submission, and we need to pray, we need to depend upon the Lord, our God, we need to submit to Him, and we need to read His Word on a daily basis. Amen? Para patuloy po tayong magtatagumpay hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ngayon, ang title po ng message natin mga kapatid, in-title ko po, subtitle niya, it is The Cure for Worldliness. Sabihin nga po natin, The Cure for Worldliness. Cure for worldliness. Ano po ba ang solusyon sa pagiging makamundo? Maging unbeliever, and he will flee from you. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Imposible pong malabanan natin ang dyablo, mga kapatid, kung hindi po natin muna magtututunan, magpasakop sa Panginoon. Amen? He's so powerful. However, He's already defeated. Talunan na po siya, pero hindi pa rin po natin siya kayang labanan ng ganon-ganon na lang. Kinakailangan po natin ipasakop yung puso, yung buhay, yung pananampalataya po natin sa kalooban ng Panginoon, nang sa gayon, we can be able to resist the devil. Alam niyo po yung resist, mga kapatid, the Greek definition, ibig sabihin, titindig ka talaga. Kasi madalas, mga kapatid, kung hindi nyo napapansin, may mga pagsubok po tayo, kaya nga pagsubok, di ba? Sinusubok po tayo. May pagsubok sa pamilya, may pagsubok sa relasyon, minsan hindi nagkakaunawaan ang mag-asawa, minsan may problema po sa mga anak, minsan may problema sa pinansyal, minsan may problema sa kalusugan, minsan may problema po sa negosyo, minsan may problema po sa trabaho, iba't ibang klase po ng problema, mga kapatid. Ngayon, yung gawa ng kaaway sa buhay po natin. Kasi ang kaaway, gusto niya tayong masira kapag dumadaan po tayo ng pagsubok. Lalong-lalo na, malayo po tayo sa presensya ng Panginoon. Yun po yung tanging hangarin niya. Magtatampo ka na sa Panginoon, ayaw mo na sa Panginoon, pag dumadaan ka ng pagsubok, huwag po natin hihilingin na alisin ng Panginoon yung problema. Ang factor natin, hinahumble po tayo ng Panginoon. Minsan, kapag hindi na natin namamalayan, mga kapatid, lumalapis na po tayo, minsan, dadaan ng isang pagsubok para ma-realize po natin na kailangan pa rin natin ng Panginoon. Totoo po yan, ano? There are problems po and trials na dumadaan po sa buhay po natin para po i-humble po tayo. At napakabuti ng Panginoon kasi nga po, pag hinumble niya po tayo, hindi po tayo malilihis ng hindi umaakyat sa ulo po natin. Amen. Kilala niyo ba si Donald Trump? Yung nagtitinda po ng ano? Ako, may dog lang. Yung presidente po ng Amerika, alam niyo po yung presidente ng Amerika, bago po siya maging presidente, bilyonaryo na po siya. He's a real estate mogul. Mayaman na po siya. Alam ba ninyo, mga kapatid, tuwing umaga siya po yung nagsishine ng sapatos niya. Ang dami pong nag-o-offer. Siyempre, presidente, tapos bilyonaryo po, with a B, guys. Ayaw niya po. Kasi shines his shoes every morning. Para ipaalala sa kanya na siya pa rin ay lingkod, siya pa rin ay ano man yung tagumpay na naabot niya, kailangan niya pa rin magpakumbaba. No? And same is true to us believers, mga kapatid.
Hindi ka pwedeng mag-rely dun sa nakaraan mong tagumpay. Kaya napapansin po ninyo, siguro, yung memory at yung ginawa ng Panginoong Isus 2,000 years ago. And still alive every day, and I need to preach the gospel to me every day. Kung ano yung pagpapakumbaba na hinipo ako ng Panginoon nung araw na ako'y sumampalataya sa Kanya, ganun pa rin po dapat ang ating pagpapakumbaba sa ating Panginoon. It's all by the grace of the Lord. Kaya una, sabi po dito, we need to submit to the Lord. Kailangan magpasakop po tayo mga kapatid. At ang pagpapasakop po natin, makikita niyo po dyan, puro command. Submit to God. Resist the wisdom is humility. Ang tunay na karunungan na galing sa Ama na nasa langit, na isinapamuhay po perfectly, na isinapamuhay ng Panginoong Isus, ay pagpapakumbaba. Kaya nga, if you see a person who is humble, that person is a wise person. Buksan niyo po yung Bible ninyo mga kapatid. Atras lang tayo. James, sa magagandang paaralan. Ito ba yung mga politikong ang tataas puno ng napag-aralan? Sino ba yung marunong at nakakaunawa? May tanong po si Santiago at sinagot po niya. Sabi niya, ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay ng bunga ng kapakumbabaan at hari sa puso ninyo ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit. O, nakita po natin? Hindi daw po galing sa langit yung pagiging, palainggitin. Meron siyang sariling hangarin. Bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the galing sa Panginoon. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa. Verse 15 po ito. Ito nakatakot, makalupa, makalaman, at mula sa demonyo. That wisdom is not from the Lord. Galing ito sa lupa, ito ay makalaman, at ito yung mga demonyo. Verse 16. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri na masamang gawa. 17. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi. Kaya nga po, kagaya ng prayer natin kanina, yung pagpapasakop po mga kapatid, actually the definition of submission is put in order under one authority, and that is God's authority. Kaya kung gusto po natin maayos yung ating buhay, maisinop yung ating pamumuhay, ipasakop daw po natin ito sa ating Panginoon. Kaya ilalim po tayo ng otoridad ng Panginoon. Nakaposisyon po tayo para tanggapin ang mayamang awa at biyaya ng Panginoon. Amen? Amen. If we submit to God, we position ourselves for God's abundant grace and mercy. Binasa ko nga po yung yung meaning niyan kay Gogel. Ang sabi ni Gogel, ang meaning po ng submission, naging interested ako. Sabi niya, to voluntarily arrange oneself under authority, yielding one's will, yielding one's right, yielding one's desire, out of pinaninindigan pa nila yung kanilang pagiging Gogel.
Yung nag-attract sa akin dito, yung reverence for God. Amen? Amen. Ibig sabihin, yung pagpasakop pala natin ay nakadepende kung paano po natin nakikilala o tinitignan ng Panginoon. Amen? Amen. Kasi kung kinikilala natin siyang Diyos ng buhay, settle ka pa sa kanya, no? Kumbaga, pumapalag yung ating laman. Ayaw nating magpasakop, lalo pag kasalanan natin. So, ganun din po sa Panginoon, it's not easy. Pero, makikita natin mga kapatid, minodelo po ito ng Panginoong Isus kung paano po siya perpekto na nagpasakop po sa kanyang Ama. Buksan niyo yung Bible ninyo, John 6:38. Let us see how the Lord submitted to the Father. Juan, sa kalooban na siyang nagpadala sa akin. Siyempre, ang tinutukoy niya po dito ang Ama po natin na nasa langit. Matthew 26, verse 39. Tignan pa po natin. Matthew 26, verse 39. Ito na po yung ipapako na po sa krus ang ating Panginoong Yesus. As I will, but as you will. Yan. Sabi ng Panginoong Yesus, nanalangin po siya kasi nalalapit na po yung pagdurusang kanyang haharapin to the point of death. Sabi niya, kung maaari lamang, Ama, lumipas sa akin ang paghihirap na ito, subalit hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang mangyari. Amen? Kahit basta sa taon na ito, ganito. Basta next year, ganito. Pero hindi kasi tayo Diyos. Amen? Amen. Hindi tayo Panginoon. Si Lord lang nakakaalam eh. Kaya kung may interruption o may delay, wala po tayong gagawin kundi sasabihin natin sa Panginoon, Lord, let your will be done. Amen? Amen. Kasi pinakamabuti po yung kalooban niya. Kaya sometimes, kahit Kristiyano, pinilit niya yung gusto niya, anong nangyari? Napahamak tuloy siya. Kasi pinilit mo kapatid, hindi naman talaga yan yung kalooban ng Panginoon. Inalaw na lang ni Lord na mangyari yan para matuto tayo ng leksyon. Kasi lahat naman po tayo, gusto natin, result-driven. Gusto natin, may nangyayari, gusto natin, lalo na pag organized kang tao, lalo na pag may attitude ka pang perfectionist, di ba? Gusto mo, ganito, on order lahat, di ba? Kaya minsan, nag-flare up ka, nainis ka kasi hindi nangyayari gusto mo, ganito, dapat nandito, dapat yung asin nandito, ba't nandito yung asukal? Maliliit na bagay lang, no? Kabaliktad lang. Di ba sabi ko, 2 kutsara, ba't isa lang nilagay mo? Hiwalay na tayo. Tapos po natin yung pinapagawa ng Panginoon sa buhay po natin. But it takes a lot of time para mamolde po niya yung karakter po natin. Amen. Kasi mas mahalaga po sa Panginoon yung character transformation po natin. Kaysa sa mga bagay na idaragdag niya sa buhay po natin. Character is God's specialty. Yan po ang espesyalidad ng Panginoon. Baguhin po tayo na maging kawangis po natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya pag may pagsubok, huwag po natin itaboy. Lord, anong sinabi ni Charles Spurgeon, no? Sabi ni Charles Spurgeon, the more self sinks, kung tayo ay bumababa, the more Christ rises. Pag bumababa ang ego natin, ang sarili nating kalooban, lalong umaangat ang Panginoon. Like the two scales of a balance, one must go down and the other must go up. Parang yung Siso. Opo, yung libra, nagtumitimbang. Ngayon, sabi niya dito, self must sink in repentance that Christ may rise by faith. Amen? Wala. Kasi yung laman po natin, papalagyan. Lalaban yan kasi laman po yan eh. Kumbaga lalabanan niya yung kalooban ng Panginoon. Pero once na nangusap ng Panginoon sa kanyang salita, ano nangyayari? Natutunaw na po yung makalaman nating pagnanasay. Amen. Nababago po tayo. Kasi araw-araw, marami kang may enkwentro eh. May mga tao kang, hindi naman lahat goods eh, di ba? Hindi naman lahat ng mga nag-devotion ka na kapatid, nag-pray ka na kapatid, meron kang protection, amen? Shielded ka kapatid, aware ka dun sa pwedeng mangyari
na pwede kang tuksuhin ng kaaway, i-provoke niya yung mga sarili po natin, at maaring magkasala po tayo. E di lalo na sa ating mga nasa kalsada, di ba? Hindi lahat ng nasasalubong mo natin, mga anghel. May mga naglibang mga demonyo po dyan na talagang ipoprovoke. And then, mga kapatid, we can be able to resist the devil. Buksan niyo po yung Bible ninyo, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 5. Gawin ko ba dito yun? 1 Peter chapter 5, verse 6. Tingnan niyo po ninyo. 1 Peter, may devour. Magbantay kayo. Maging malinaw ang pag-iisip ninyo. Kasi yung kaaway natin si Satanas, para daw siyang leon. Alam niyo naman po yung mga leon, hindi naman po nagpapakyut yan. Hi, can I eat you? Hindi, di ba? Pag nakita ka niyan, lumanda ka na kasi ang tingin niya sa'yo, lunch. Di ba? O anong sabi ni Pedro? Verse 9, resist him. Pero bago niya sinabing resist, we need to humble ourselves. Mundo, amen? Yun po yung nakaka-comfort eh. Hindi ka mag-isang lumalaban. Hindi ka mag-isang dumadaan yan. May kasama ka, may mga kapatid ka sa buong mundo. Yung iba pa nga nating kapatid, mas matindi pa po. Di ba? Isipin nyo na lang po yung mga yung mga nagpe-persecute po sa mga makinig ng kanyang mga salita. Eh tayo nga po, di ba, may kalayaan po tayo dito sa Pilipinas na magtipon-tipon, magsama-sama. Marami pa tayong dahilan. Pero sa ibang bansa, naku po, ikakamatay po nila yung kanilang pagdalo. Maka-attend lang po sila. O, di mas matindi pa po yung pinagdadaanan ng ating mga kapatid. Sa iba't ibang dako ng mundo, gayong paman, ganong kabigat yung kanya pong pinagdaanan. So nakaka-encourage po yung mga ganong kapatid po natin. Kaya sa atin mga kapatid, wala pong hihinto. Amen? Magpapatuloy po tayo sa Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. But we need to resist the devil. And the only way we can resist him in the faith is to submit to our God. Kasi pag niresist naman natin siya, tingnan niyo sabi ng Panginoon, lalayo siya eh. Matatakot siya kasi nga, nagpasakop po tayo. Paano ba tayo magpapasakop mga kapatid sa Panginoon? Napaka-practical. Sumunod po ang Panginoon eh. Ibig sabihin ng sovereign, walang nangyayari sa mundo kung hindi po niya ipapahintulot. Maalala po ninyo si Job? Di ba? Hindi naman po siya tinukso ni Satanas o pinahirapan na Satanas kung hindi po pinahintulutan po ng Panginoon eh. Kung babasahin niyo po yung aklat ng Job, di ba? Humingi siya ng permission kay Lord bago po niya i-afflict o parusahan sa kanaw ng Lord yan. Kasi kung hindi niya inalaw yan, hindi yan mangyayari o hindi mo yan pagdadaanan, kapatid. Kaya importante na sabi niya, patuloy po tayo lumapit sa Panginoon. Draw near to God. Sabihin nga po natin, draw near to God. Draw near to God. I-approach po natin siya every day. It must be intentional. It must pagising mo ng umaga, alis ka na. O gagawin mo na yung gagawin mo. Hindi ka man lang nag-pray. Hindi ka man lang nag-devotion. Ano ibig sabihin nun? Arrogance po yun. Pride yun. Na para pag ang kaya mo mabuhay sa araw na yun nang wala ang tulong ng Panginoon. Di po ba? As if na kaya mo magdesisyon na wala ang karunungan ng Panginoon. At as if na kaya mong ingatan yung sarili. Draw near to you. Kung lumapit po tayo sa Kanya, lalapit din po siya sa atin. Kaya nga po, hindi po automatic eh. Na Lord, palagi ka lang sa tabi ko ha. Huwag kang lalayo. Oo, ayan ka na naman, hindi kita maramdaman. Asan ka na? Iwan mo na ba ako, Lord? Hindi po. Dapat tayo ang mag-i-initiate. Kasi ang paglapit ng daanan ng quality time para sa relationship mo sa Kanya. Kasi love mo ang Panginoon. Siya ang pinakamahalaga sa buhay po natin. Kaya pag tayo lumalapit sa Panginoon, alam niyo po ang katotohanan niyan, tama yung tingin mo sa sarili mo.
You have a right and accurate estimate of yourself. Tama ang evaluation mo sa sarili mo kapag palagi kang lumalapit sa Panginoon kasi nakikita mo yung sarili mo na hindi mo kayang gawin. Kasi hindi po hahayaan ni Lord na masahihin natin yung ating mga ego. Kailangan everyday may dependence, everyday may pagtitiwala, everyday lumalapit po tayo sa ating Panginoon. Actually, pag ikaw ay healthy yung relationship mo sa Panginoon, mas nagiging sensitive po tayo sa kasalanan. Yung ating sensitive, John Knox. Sabi ni John Knox, ito po yung mga legendary na lingkod ng Panginoon na ginamit po niya nung kanyang panahon. Sabi ni John Knox, in youth, in middle age, and now, after many battles, I find nothing in me but corruption. Nung ako'y kabataan, nung ako'y middle age, hanggang sa aking pagtanda, ang dami ko ng pinagdaan ng mga labanan. At sa lahat ng yan, wala akong nakapit sa Panginoon. Kaya tingnan ninyo, yung paglapit sa Panginoon, anong nakita niya? Yung kanyang karumihan. Cleanse your hands, sabi ni Santiago. Hugasan ninyo yung mga kamay nyo, mag-repent kayo, you sinners, sabi niya. Kayong mga makasalanan, and purify your hearts. Dalisayin ninyo yung inyong mga puso, you double-minded. Hebrews 4:16, anong sabi ko? Sa panahon na kailangan po natin. 1 John 1:9 and 10. Ano po sabi? If we confess our sins, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, He is faithful and righteous to kapatid. Either the sin of commission or the sin of omission. Pwede ka magkasala, mali, ginawa mo. Pwede ka rin magkasala, tama, pero hindi mo ginawa. Both are sins, mga kapatid. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Kung sasabihin po natin hindi tayo nagkasala, at siya po ay nagkasala ng adultery kay Bathsheba. Mababasa po ninyo yan sa Psalm 51. A very powerful expression of confession of sin and repentance from the great man of God, King David. Hindi ko na po babasahin. We can read that at home. Ano po ang sign na tayo po ay may kasalanan o madumi ang ating puso? Yan po, double pure life. That is a person that is a double-minded. Buksan po natin yung ating mga Bible sa I think chapter 1 lang muna, 7. That man should not think, ito yung kasi pag-pray po, no, na nagdududa siya. He will receive anything from the Lord. Kung ikaw ay paduda-duda, ikaw ay nag-doubt, you will not receive from the Lord. Verse 8, He is a double-minded man, unstable in all he does. So he's a doubter. He doubts. Babad sa salita ng Panginoon. At hindi ka nai-impluwensyahan ng mundong ito. Alam niyo naman, palagi natin ipinapaalala yung social media natin. Kung mas babad ka sa social media mo, mas ini-impluwensyahan ka ng social media mo. Kaya dapat may disiplina po tayo. Alam ba ninyo kung ilang beses natin pulutin yung cellphone natin sa isang araw? 200 to 400. Hindi siya kagaya mag-isip ng mundo. Kasi tayo, separate po tayo mga kapatid We must think not like the world, but we must think like the Lord because we have the mind of Christ, said Paul. Amen? Yung kaisipan ng Panginoon nasa atin. Pero nasa atin lang yan kung babasahin po natin ang kanyang mga salita.
kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. There's no celebration if our life is not aligned with the word of the Lord. We need to lament, we need to mourn, we need to weep. Ano sabi po sa Matthew chapter 4? Chapter 5, verse 4 rather, blessed are those who mourn, for they shall be definition ng pagiging pinagpala ayon sa Panginoong Jesus. Ang sabi niya, pinagpala daw po ang tumatangis dahil sa kanyang kasalanan. Amen? Amen. Nalulungkot ba tayo pag tayo nagkakasala? Dapat po, di ba? Kasi nasasaktan natin ang Panginoon. Nalalayo tayo sa presence ng Lord that we have sinned against the Lord. Para maibalik po yung relationship natin sa Panginoon. Yan po yung tunay na pagpapakumbaba. Amen? Amen. May nakikita ako mga Kristiyano, no? Nag-backslide. O pagpalagay na natin nag-backslide. May kondisyon para bumalik sa Panginoon. May kondisyon para bumalik sa'yo. Ang pinakamahalaga dapat ma-restore yung relationship mo sa Panginoon. Amen? Yan po yung true repentance, mga kapatid. Kaya ako daw naniniwala doon sa mga kapatid ko noon na may kondisyon bago sila bumalik. You're not genuine. You're not sincere. Kahit nga, pagdirihan ka nila na para bang may ketong ka Ay ano ngayon? Hindi ka balik Why? They're proud. There's no such, hindi ka makakabalik sa Panginoon kung may pagmamayabang pa rin sa puso po natin. Dapat, isusurrender mo lahat ng yan sa Panginoon. Wala kang ititira. Ni 1%. No. 100% surrender unto the Lord. At pag binigay mo yan, dun mo para sa tao, mga kapatid. True humility must be humility before our Lord. Amen? Sa harap po ng Panginoon, yan po yung tunay na pagpapakumbaba. At, ang sabi niya, siya na ang bahala, mag-aangat po sa atin. Kaya nga yung ating duty, Amen. kasi gusto niya pong mag-glorify po siya sa buhay po natin. At nag-glorify po ang Panginoon sa buhay po natin kung napagtatagumpayan po natin yung mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay. And last verse, buksan po natin yung ating mga Bible sa Matthew 23 verse 12. Jesus said, legacy sa namang kung nagpapakumbaba ay siya namang iaangat ng Panginoon. A true mark of a true, genuine believer belonging to the Lord Jesus Christ is humility. Markado po dapat ang mga mananampalataya ng pagpapakumbaba dahil naniniwala po tayo humility is the correct estimate of oneself before the Lord. Amen? Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for your word, O God. Napakalinaw, Ama, ng inyong pong banal na salita, Panginoon. Your word is your word, O God. So pure, so holy, so clear, O God. Nakita po namin, Panginoon, yung admonition po ninyo sa amin, O God. Especially for us. We cannot do anything, O God, in this world apart from your grace. It's all you, O God, nothing of us. Kagaya ng sabi po ni John the Baptist, more of you and less of me. Ganun din po kami, Ama. All of you and nothing of us, O God. Ikaw lang at ikaw lang ang may taas sa buhay po namin, Panginoon. Turuan niyo po kaming patuloy na magpasakop sa inyo, Ama. Because that is the way of a Christian life, O God. Fully submitted to your will. Yung attitude po namin, may humility, O God. Full-hearted na pagpapasakop, Panginoon. Hindi po half-hearted, O God. Teach us to wholeheartedly submit. Kung may mga bagay sa buhay po namin na marahil hindi ito yung plinano namin. Marahil ito, hindi po ito yung gusto namin, Panginoon. Because you are an all-knowing God. You know the past, you know the present, and you know the future, dear Lord. And you know, O God, yung aming pong buhay at yung pinakamabuti po para sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, matindigan po namin ang kaaway, O God. By faith, dear Lord, we will be able to resist the enemy, the devil, O God, standing firm in our faith, O God. And the Bible tells us,
He will flee from us, dear Lord. Teach us, O God, to continue to draw near to you, O God. And your promise, you will draw near to us, O God. What a wonderful promise, Lord. Kung kami lalapit sa inyo, lalapit din po kayo sa amin. Kaya we pray, O God, let us cleanse our hearts, O God. Kung may mga pagkukulang, pagkakasala, let us repent, O God. Change our minds, dear Lord. Renew our minds through your word, O God, so that we'll be able to know and approve what is your will is, your good, your perfect will unto us, that one day, you will lift us up. Maraming salamat po, Ama, sa inyong banal na salita. Thank you, Father God. May you minister to us, speak to us, dear Lord, as we continue, O God, to seek, O God, yung puso po ninyo, yung kalooban po ninyo, yung plano po ninyo sa amin, at hindi po yung plano namin sa aming mga sarili. Help us live a consecrated life, dear Lord. A pure and a holy life, fully devoted unto you, O God. Fully submitted to your will, dear Lord. And then and only then, O God, indeed, magre-repent na ito sa darating na linggong ito, o sa linggong ito, Panginoon, na aming muling haharapin. Kaya maraming salamat po, Father God. I just pray, may you continually bless your church, O God. Bless our families, our children, our businesses, our work, our health, O God. Healing for those who are sick, dear Lord. Provision for those who are in need, O God. Clarity and direction sa mga confused, Panginoon, O God. And I pray, may we continually remain in the center of your will, O God. Maraming salamat po, Panginoon. We bring you back all the glory. We bring you back all the honor. And we bring you back all the praises. Ito po aming samo, ito po aming dalangin. Let your shalom rest upon us, O God, for the rest of the week. We love you, Lord. We honor you, O God. In Jesus' mighty name we